saktong-sakto lang ang mga balita, makatutuhanan na papanahon sa MI Before. Sa MI Before, nyo online radio sa Pilipinas na papanahon. Makatutuhanan na papanahon. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo at balita dito pa rin sa MI Before. Mindoro Internet Broadcast sa Mimaropa Region. Ako po, Lingkod Advancera. Araw ngayon ng linggo, siyempre. Kasama natin si paring Omar Clerigo. Morning Partner, po. morning. Good morning, sir. Good morning. Oh, morning. Oo. Araw ngayon ng linggo. Walang pahinga. Trabaho pa rin tayo. Araw ng pangingilin. Oo. Kanina pagbukas ko ng Facebook partner. Oo. Oh, yung pa rin mga magbababoy dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro ay umaangal pa rin. Oo. Pa rin yung problema, ano? Oo. At isa sa mga hindi natin pa rin maintindihan dahil ang ginagawa ng Department of Agriculture dito sa Oriental Mindoro mga preventive pa rin. Mga bawal magtawid. Lalo na yung kung pupunta ka diyan, ang pag-alaman natin, pupunta ka ng Puerto Galera, yung mga local na turista, kung ano yung daladala mo, di nahalongkat yan doon sa EUF. Oo, doon sa EUF. May checkpoint kasi doon sa Barangay Villaflor. Barangay Villaflor, Puerto Galera. Inspeksyonin ka dyan. Kung may mga dala-dala ka ng mga lutong pagkain na karning baboy. Oo. Kahit mga frozen meat pare, kahit yung mga can. Diba? Oo. Hindi naman. Ini-inspection nila, kinukuha nila yun. Talagang maingat sila. Kanya lang, siyempre, hindi masyadong hindi masyadong naiintindihan na uunawaan ng ating mga kababayan. Yan, mga ganyang uri ng partner. Mga ganyang uri ng polisiya. Oo, kaya okay ba ang mic mo? Yan. Okay. Kaya hanggang ngayon, yung ating mga kababayang Mindoreño, yan ay mga magbababoy, hindi nila alam kung anong gagawin. Naranasan ko yan nung way back 2019 at 2020. Partner, aywan ko kung yung sinasabi ni Sir Bube Navarro nung time na in-interview natin sila para may dialogue yung mga mag-aalaga ng baboy sa Nauan sa provincial para actually mahirap talaga partner yung ASF na yan eh. Ngayon, isang sanang may pangil sana rin yung polisiya para hindi na magkahawa-hawa nga. Pero may binabanggit nga si Sir Bobby Navarro na kayang gamutin. Kayang hindi masyado magpanik. Kasi pag nagpanik na talaga partner kahit yung taong bayan, asalanta talaga silang mga mag-aalaga ng baboy dito sa ating lalawigan. Walang malinaw na statement. Itong may mga kasi may samahan na rito yung mga samahan ng mga magbababoy. May pangulo rito, may mga opisyal sila dito na nakikipagdialogo. Kanya lang walang lumalabas okay, dialogo. Usap kayo. Anong pinag-usapan? Yun nga eh. Ayan. Walang ganun eh. Walang mga statement. Ano ang pinag-usapan at ano na ang nangyari doon sa pinag-usapan. Oo. Yan. Nung isang linggo, pinatawag ng gobernador yung mga magbababoy sa Oriental Mindoro. Tapos, wala namang in-invite na independent media para ma-spread out. Doon sa press release nila, kaala mo kasi, kapag one-sided lang ang
Hindi. Ang sinasabi ko rito, yung media. Kung media lang ninyo ang kakausap, ang magbibigay ng magko-cover statement, isang side lang ho yan ang lalabas. Mm. Oo, hindi na sila makapagtanong. Kunyari, totoo niya, no, ito. Kunyari, PIO, yan yung official na media ng lalawigan. Kapag nagpatawag ang gobernador ng mga ganyang pagpupulong, kung ano lang yung napag-usapan, yun lang ang lalabas. Yun lang yung lalabas. Isang side lang yan. Mm-mm. At hindi na sila makapagtanong sa gobernador kung ano ang mga plano, ano ang mga balakin, yung mga negative na dapat matugunan, Mm-mm. mapaalam sa gobernador, wala nang makapagsalita. Yan ang yan ang problema sa ilang ahensya ng gobyerno, yung tinatawag na transparent. Kasi kung kunyari, ako naman, ako yung sumusweldo at ako yung empleyado. Partner, ako di pa nakakadalo sa mga press con lalo na sa dito sa provincial government. Wala ba yung tipo na pinuno o gobernador? Pwede po bang ganito dapat ang gawin? Wala bang makapag-react ng ganon? Oo, kailangan kasi ang pinupuntos natin dito hindi para kalabanin o ipahiya ang sino mang opisyal ng pamahalaan. Mm-mm. Yung bagang maging maging makatotohanan. Oo, at kasi although may sa kabilang banda may positibo rin kapag ganon, pero kailangan talaga yung tunay na boses ng mamamayan ang marinig. Mm-mm. Oo, katulad ngayon, yung ilang mga magbababoy natin, hindi nila alam kung anong mangyayari sa aking mga biik. Tama. O hanggang kailan. Hanggang kailan itong ASF? Tapos, ang problema, lagi natin sinasabi, ang problema partner dyan, yung ayuda ng gobyerno. Kasi hindi naman ginusto yan na magbababoy ang ganyang uri ng problema, ng sakit. Kahit sino, walang may gusto niya. Kanya lang, sabi ko nga, dapat yung gobyerno handa sa mga ganitong uri kung sakasakaling mangyayari. Yung ayuda sa mga magbababoy. Sa mga magbababoy. Anong gagawin? Tapos, issue pa rin ngayon, yung presyuhan pa rin ng bilihan ng buhay. Mm-hmm. Tapos yung karne sa palengke, nandyan pa rin. Mataas pa rin ang presyo ng karne. Actually, partner, kung nabalitaan mo last month, parang nagkaroon ng fixed price itong provincial government doon sa farm gate. Parang 150 per kilo ang buhay na baboy dito sa atin. Pero, nangyari ba? Yun na nga. Partner, may mga middleman na ang kuha 130, 120, hindi nila kayang pigilan. Yung ganon. So, yun ang isa sa mga problema, partner, ng mga magbababoy natin dito sa ating lalaban. Pero parang binuksan na. Binuksan na ni Governor pwede nang magtawid sa somewhere in Visayas area. Kaya binuksan na yung pantalan ng parang ganun nga. dyan sa Rojas. Ibig sabihin, dati parang nakaban yan. Hindi ka pwedeng magtawid doon. Papunta lamang rito po pwede. May mga ganong kwento. Anyway, hindi natin... ang mahalaga dyan, dapat mabigyan talaga ng nabigyan ng sapat na proteksyon itong ating mga magbababoy dito sa ating lalawigan ng Oriental Mindoro. Yung mga... yung mga... hindi ko alam dahil itong dating Municipal Councilor Michael Malaluan aktibo sa mga ganyang usapin pero parang tamimi siya ngayon. Sinusubukan ko naman itong interviewin. Ayaw magsalita on air. Yun daw, partner, yung isang may malaki na dito sa ating lalawigan, yung pagpasok ng ASF, may mga bago daw yan, si Kunsal Malaluan. May mga bagong dating na mga hybrid na mga biik. Oo. Parang malaking problema yung pinasok bigla.
Oo, yan ang isa ho sa mga balita ngayon. Dito pa rin sa ating palatuntunan. Oo, at sana naman ito'y marisolba dahil malaking ko ito, partner. Partner, Malaking, bago na yung DA natin. May bagong itinalaga ang Pangulo, sa katauhan ni Francisco Laurel Jr., bagong Department of Agriculture Secretary. Baka pwede, sa kaupo-upo pa lamang at hindi pa mainit-init, yan, baka pwedeng makipag yung Mindoro, particular, regarding sa problema nating ito. Oo, ang mahalaga dyan ay may mga pamamaraan naman na pwedeng gawin. Kunyari, doon sa lugar niya, o pwede bang magkatay ito ng baboy at ibenta doon sa... Yun yung mga pamamaraan na pwedeng i-encourage. Kasi ang tanong doon, kunyari is Puerto Galera. Kunyari, Puerto Galera, bawal magtawid doon, pati yung mga pagkain ng lutong karnip, ayaw nilang ipatawid doon sa kanilang bayan. Oo. So, anong mangyayari? Makakabili ka ba ng karning baboy sa palengke? Yung mga taga ron mismo ay pwedeng magkatay? Yun ang mga tanong dyan eh. Tapos ano yung approach ngayon sa pagbibinta ng baboy ng doon mismo sa lugar? Kunyari, lunsod ng Kalapan, siyempre, bawal kang... Ay isa sa mga makikita mong may mga karning baboy rito na mamalakihan sa 12 at Kanubing. Mas malaki pa yung karnihan ng 12 kaysa dito sa lunsod ng Kalapan. Sa lungsod ng Kalapan. So anong mangyayari doon? O kung ikaw naman ay mamimili ng baboy, kasi ang iniisip natin dyan, nakakapagluwas pa rin ng karning ng baboy na buhay sa kabilang probinsya. Oo. Yun ang palaisipan sa atin. Bawal ka ngayon sa magtawid sa by municipality, pero makakapagtawid ka ngayon sa kabila. Ibig bang sabihin kung positibo ang yung baboy sa, although may mga inspection naman na tinatawag. At I sure na pinapayagan nila na magtawid. May mga legal documents yan. Yung baboy mismo. Ngayon, bakit mo pinapayagan na makapagtawid sa kabila, dadaan dito sa mga pantala natin, yung baboy? Although, in-inspection nyo yan, walang may sakit. Pinapayagan nyo. Bakit hindi nyo payagan yung kabilang bayan na makapagtawid naman sa kabilang bayan dito mismo sa loob ng vicinity ng lalawigan ng Oriental Mindoro? Yun yung palaisipan natin. Okay. Makikita nyo may nagtatawid. May mga taga-kabila na namimili ng baboy dito sa Oriental Mindoro, binabarat pa. Oo. Okay. Pero kung ang baboy mo galing nauhan, hindi ka pwede ngayon makapagtawid sa Kalapan. Kahit yung karne na, hindi mo po pwedeng itawid. Pero yung baboy, pwede mong ito. Yan ang yan ang may tuturing na parang malaking palaisipan sa ating mga kababayan kung bakit ganon. Parang very poor idea naman, partner. Oo. Na yung buhay, pwede mong itawid. Pero kung yan ay meat na, karne na, hindi pwede. Ano bang meron? Tsaka kung yan bago yan karnihin, ang polisiya kakatayin sa slaughterhouse. So, ine-inspection yan. Mahigpit kasi ito mga nasa slaughterhouse. Tama lang yun. Kung may sakit, syempre hindi yan kakatayin. At kung na-report mo yan, doon mismo, inililibing yun ang palaisipan. Tapos, may karne ka nang nabili mula sa certified na bilihan at in-inspection na yan, niluto mo, tatawid ka ngayon sa ibang bayan, dumaan sa checkpoint, patay kang bata ka. Hindi mo mapapakinabangan Kahit yung... partner, may nakatatak na kulay bilog. Oo. May tinatatak man din, di ba, sa mga karne? Oo. So, yun ang kanyan Yan ang palaisipan. Hindi ko alam, hindi ko masukat naisip kung anong lohika, logic, paano? Anong meron ba yan? Oo. So, nakakatulong ba talaga to sa mga magbababoy o nakakatulong? Baka gusto yung may patak kahit naman 1 kilo sa dadaanan. Oo, yun ang... Ganun, ha? Di tayo nag-ana. Tayo lang yan. Bakit? Napaka simple partner. Hindi naman kaya
May sariling polisiya yung nagpapatupad nito na ganun lang na hindi alam nung mga namumuno sa Labo-labo. di ba? Oh. Bawal itawid ang baboy sa lungsod ng Calapan, yung mga taga-Nauhan. Hindi pwede ka magdala sa Victoria. Basta doon ka lang, nakakordon kami sir, sabi nila silang ilang meters yun? Parang 500 meters away, something. Oo. Good morning po. Bago ba high blood si Boss Ed, good morning kay Sir Joey. Kay Sir Joey Antonio. Magandang umaga mga sir. Magandang umaga po. Sana'y lagi kayong ligtas. At syempre, happy birthday kay Isham Waisak Dasil. Mula sa kanyang mama at papa dyan sa may Block 2 SMB, Calapan City. Malapit lang dito sa ating Malapit lang partner. studio. Okay na. Kumusta na kaya ito si Sir Joey Antonio? Ito, alam ko dati may sakit ito pero okay na siguro. Hindi yan tinatabla ng sakit. Strong yan. Mahusay na konto. Mahusay na kaibigan. Mahusay na kaibigan, mabait. mahusay sa lahat ng bagay yan. Nung mga kabataan namin ni Boss Joey, nakikita kami dyan sa mga kanto-kanto. Ito yung Joker. Palabiro. Mahusay na tao to. Kanya lang sa mga pagtulong siguro sa mamamayan, parang kung siya, hindi ganun kaaktibo ngayon. Nung araw talagang... Pero sa mga, halimbawa, may mga contest regarding halimbawa yung mga sayaw, diyan maaasahan naman yan at napapag-champion niya yung mga bayan-bayan. Oo. At kunto, medyo friendly to. Artist. Mahusay na kaibigan. Tuloy-tuloy tayo partner sa palatuntunang kanilang Sakto lang. pinapanood dito pa rin sa MI4 Mindoro Internet Broadcast sa Mimaropa Region. Opo. At sa mga babago pa lamang na nakakapanood, ito ho ang maganda sa social media. Kahit pakatapos na ho ng aming palatuntunan, dumadaan na ito sa inyong channel, sa inyong page. Hindi nawawala. Yung may profile, ibig sabihin. May makikita ka. Partner, kahit nga yung malalaking yung malalaking network broadcasting network meron silang garto rin Oo. Naka-align sila sa ganitong Oo, naka-conference sila. Kahit yung mga traditional television, radio, so may Facebook. Mas marami sila mas maraming viewers. Oo. At saka abangan nila, medyo siyempre, tayo'y ika nga'y nabuelo lamang. Pero kami po yung mapapanood nyo sa YouTube. Kung ano ho yung napapanood nyo dito sa Facebook, mapapanood din po ninyo sa YouTube. Pero yan po yung uploaded na. Ang live lang ho, ito mga programa namin ganito. Pag sa studio ho, live kami. Pag sa labas kami gumawa ng isang episode, recorded na ho yan. Pero sinisika po namin na makapag-live kami sa YouTube. Maliit lang ho kasi yung studio namin dito, medyo pinalalaki ng management. Magla-live ho kami dyan, magdadagdag kami dyan ng mga ilang computer, camera, and then pwede nyo kaming mapanood sa Twitch. Sa cellphone po ninyo, doon sa Android cellphone, meron po dyang Twitch channel. Diyan, walang putol, walang copyrights. Continuous dyan. Kung anong programa mo, continuous dyan. Medyo pasensya na. Medyo nag-a-adjust pa rin kami. Bagong-bago itong ating ating programa. At saka sakto lang. Medyo magastos din. Good morning po kay Sir Alvin Amugis ng taga Lumang Bayan dati ito. Ewan ko lang ngayon kung nasa na ito ngayon. Saan lugar ba ito? Alam ko, Bulacan. Good morning po, Sir Alvin. Kay Elma, ano ba to? Elma Johnson? Tama ba? Tongson. Good morning po. Elma. Elma. Good morning.
At saka doon sa mga nanonood sa atin na gusto mag-promote Yun. Mag-comment. kunyari, makikisali kayo sa amin sa aming mga pinag-uusapan, welcome ho. Wag ho kayong mag-atubili na magbigay ho ng inyong mga komento. Babasahin ho namin yan. Oo. At kung kayo ho'y mayroong gustong i-promote naman na produkto, oo, ilagay lang ninyo ho dyan, babanggitin namin sa aming palatuntunan. Libre ho yan. At ito yung mission vision Oo. na saktong-sakto lang program natin. Oo. At mahaba yung bakasyon, pero bukas may pasok na yung mga estudyante. May pasok na yung mga Regular estudyante. na ulit. Araw ng Huwebes, last week. Nagkaroon ng emergency o biglaan o espesyal na pagpupulong ang Kongreso sa mga kadahilanan na mukhang may pinaplansya pa ho ang Kongreso sa mga usapin na may kaugnayan sa susunod na budget po sa 2024 budget. si Vicky Andal. Bueno. Good morning po kay Bueno. Madam Vicky Andal Bueno na nanonood sa atin ngayon. Taga Barangay Sampaguitan, Nauhan, partner. Magandang umaga po. At belated happy birthday. Alam ko birthday nito kahapon eh. Belated happy birthday po kay Madam Vicky Andal Bueno. Ito yung kapatid wa rin man ng PD. Bueno yung teacher. Good morning po. Si Consyal Dennis Dimagiba. Ng Santa Maria Village. Consyal Elected. mukhang gusto niyang mag-relax sa isang private hospital. Saan? Nasa kawan ngayon. Nasa private hospital si paring Dennis. Bakit? Anong nangyari, partner? Napasarap yung kanyang pag-indak at pagsayaw. Yun lang. Sabi niya, ito na pala ang bahay ko. Kala niya yun ang bahay niya. Ay hinahawi niya ang pinto, yung pala'y parang kalsada. Get well soon, sir. Konsehal Dennis. Nagtitiktok. Konsehal Dabog. Nagtiktok si paring Dennis. Pero sabi ni Kapitan Wangyo, okay, napasayaw-sayaw pa ka sa harap ko si paring Dennis. Medyo, alam mo minsan, pag napasarap ka, kaya kami ni paring Omar, wala kami. Yung ligaya, tama. Dapat fix lang yung ligaya partner. Oo, kaya sabi nga natin, dapat sakto lang. Sakto lang. Sakto lang ho mga kababayan ang mga balita. Okay, may message pa dyan si Madam Vicky, sabi ni Madam Vicky, pinsan, Manong PD. Omar po, pinsan niya ni Vicky. Ayun, si Manong PD pala. Yung sinasabi mo, partner. Pinsan. Pinsan pala. Good morning po kay Madam Jerlyn Sibayan Yowan ng Barangay Campamento, Pola. Magandang umaga po sa inyo, Madam Jerlyn Yowan. Kumusta kaya si Manong PD Bueno? Best friend ko yan. Si Madam PD. Manong PD. Manong pala. Yan ay kuwan. Naging konsyal ng Nauhan. Retired Coast Guard officer. Mahusay na tao to. Yan yung nung ako'y nandyan ho sa kabilang himpilan, dyan partner dyan, yung mga sa Barsinaga. Bueno na yan. Batangas, originated, di ba? Yan, kina Madam Marie Paras, kung kilala mo, Bueno. Sila yung mga kapatid niya yung dating dyan sa GJ. Yung Principal. Si Sir Ben. Nung araw, nung nandyan ako sa kabilang himpilan, sa Barsinaga, almost 20 years tayo dyan. Yan ang aking, halos maghapon kami nagkukwentuhan yan. Kasama ko si Kaodel, dating Ormeco Director. Kwentuhan kami, mga bagay-bagay. Dahil yung mga panahon na yon, si Kaodel Arago ay aktibong
Opisyal ng Ormeco, magaling. Sa lahat na naging direktor ng Ormeco, nakita ko yung sigasig at pagpupunyagi ni Kaudel. Partner, tanda ko noon, ikaw nagplano ka rin maging director ba o yung ng Ormeco? Oo. Dati, alam ko, yun noon, ikaw. Mm. Pero partner, ang inabutan ko lang talaga noon na medyo malusog itong kooperatiba, itong Ormeco. Nung time, kung tanda mo si late Kapulding Malapitan. Oo, inabutan ko ang Ormeco nung ako'y nasa industriya na ng broadcast. Ang general manager dyan, si Kwasay, Romy. Romy Kwasay. Oo, may mga kasiyaan, pribado wari yan sa mga inkarnasyon, kung di ako kakamali. Anyway, medyo mahabang kwento na ho yan. Pero, nung panahon hindi Kwasay, Romy, hindi pala, bukod kay Romy, Madriaga, ayan, sorry po. After ni Madriaga, ang pumalit dyan bilang general manager si Romy Kwasay. Isang retired teacher. Mula kay Madriaga, Romy Kwasay at kung nga mali, Patrocinio Panagsagan. And then, nag-assume si Bert Mendoza. Ngayon ay Humphrey Dolor. Titingnan mo yung performance, di hamak na gumaganda naman ang serbisyo ng Ormeco. Unfairness. Although may mga problema sila sa technical management, pero kung ikukumpara mo nung mga nagdaang taon dito sa mga binabanggit kong pangalan, di hamak na mas maganda naman ang serbisyo ng Ormeco until now, hanggang ngayon. Opo. May mga bagay-bagay lang kung bakit medyo sumisimplang ang Ormeco. Kasi nga, ang consumers ay hindi isa paunti. Padami. Sa padami. Okay. Isang halimbawa dyan, sa bagay ay nasa digital world tayo ngayon. Ngayon, pwede ka na magbayad through GCash. O may yung inip at pagkayamot mo na nakapila ka, na hindi mo alam kung matatawag yung pangalan mo dahil kung marami talaga at hapon na hindi ka na makakabayad, kinaumagahan, pwede kang bumayad. Ngayon talagang marami ng way na kung paano ka makakabayad sa term of payment ng mga members consumers. Hindi ako binabayaran dito ng Ormeco para magsalita. Hindi nga ho natin na-interview si GM. At medyo may iba siya pagtingin sa media. Direktahan ho na tayo dito. Kanya lang, ibinibuild up ko naman yung sitwasyon na ito sa administrasyon ni GM Humphrey Dolor. Ay, kaibigan ko yan. At alam ni GM, yung sakripisyo ko, dyan sa Ormeco, magkakasama kami niyan. Naging director yan. Naging manager sa isang department. Kaya partner, alam ko ang kwento dyan sa Ormeco. halimbawa partner, yung pamumuno, kailangan mo talaga galingan na agad kasi may comparison talagang gagawin ng taong bayan regardless sa'yo. Kahit sa pamumuno partner, halimbawa, mayor, vice mayor, talagang may comparison na gagawin ang mga mamamayan na. Kaya kailangan, pag posisyon mo pa lamang sa iyong tungkulin, galingan mo na. Para medyo lamang ka na kaagad doon sa nauna sa'yo. Good morning po kay Madam Leonor de los Reyes ng Barangay Ginubatan, Calapan City. Oo. May mga binabasa-basa lang ho ako rito. Mga nagko-comment dito ho sa ating cellphone. Ang binabanggit ko tungkol ho sa Ormeco, ituloy lang natin. Although may mga kwan ngayon may mga pagbabago. Noon kasi, partner, may tinatawag silang multisectoral sector. Naging
Tanda ko ba, naging presidente ako, vice president. Mm-mm. Sa district, parang district 3. Yun nga, partner, sana yung Oh. tatanong sa'yo. Kasi pumutok din yung pangalan mo dati. Part ba ng Nauhan, ikaw dati nung ano? Di, may kwento dyan. Kung babalikan natin yung kwento, medyo malalim-lalim. Malaki kasi ang politika dyan sa Baka kwan. naman na politika ka din dyan. Pag hindi ka bata ng politiko, Laglag ka. sa totoo lang, pag hindi ka bata ng politiko, lalo sa panahon ngayon, hindi ka magiging direktor ng Ormeco. Mm. Hindi ka magiging direktor ng Ormeco. Ay, wala naman akong kwan. Wala magkagusto sa aking Simpleng politiko. member ka lamang, simpleng member Oo. ng kooperatiba. At saka kung dyan, mabigat yung requirements. Kung ikaw ay magdidirect, yung talagang tunay na susundin mo yung requirements, gusto mo maging director, mahirap. Ano, partner? Mas madali pa nga yung mag-file ka ng certificate of candidacy mo kung kakandidato kang board member, kandidato kang mayor, kandidato kang congressman. Mabigat ang qualification dyan. Ngayon, kung ikaw ay bata ng politiko, yung mga qualification na yan na mahirap mong i-comply, madali na yan. At walang naging direktor ng Ormeco na hindi naging bata ng politiko. Ng politiko. At walang naging manager ng Ormeco sa pagkakaalam ko mula nung ako'y nagkaroon ho ng kaisipan na katulad ngayon. Na hindi po bata ng politiko. Lahat yan. Lahat yan. Ibig sabihin, partner. Hindi pala. si GM, may hindi pala naging bata ng politiko. Si GM Hampre. Hindi yan bata ng politiko. Kapatid. Kapatid. Kapatid ng politiko. Kapatid ng politiko. Ayun. Pero unfairness naman, wala pa sa malalim na pamumulitika nagkataon lang kapatid. Kanya lang, may impluwensya pa rin yan. Kahit sabihin natin, ito sa totoo lang. Hindi sa pa totoo naman lang. nata Gobernador si Gob Bons. Medyo malapit na yung naka-step na kaunti itong si Humphrey para maging GM. Parang kung kamali, board member pa lang si Governor Bons. Director na tong si Humphrey. Pero, mayor naman yung kanyang kapatid. Sa Pola. Pola ba? Sa Puerto Galera. Pero yung sasabihin na bata ka ng politiko, yung traditional na bata talaga ng politiko, as in talagang bata ka. Hindi siyempre. Partner, parang mas madali nga mag-file muna ng COC, ano? Kasi tingnan mo si manager tawag dito Kwasay. Sinundan niya yung binanggit ko kanina. Madriaga. Umpisa tayo kay Madriaga. Si Madriaga ay alam na kilalang bata ni former Congressman Libis Tiwari. Bago pa naging congressman ang RGB. Di ba? Kanya, Libis yan. Tapos, pagpasok ng RGB, nag-RGB yan. Basta wala lang binata, yung ngayong administrasyon. Si Kwasay is RGB. Oo. Kasi paliliwanag ko sa inyo kung bakit kailangang batain ng politiko ang mga direktor at saka mga naging manager. And then si Pat Panagsagan, naging bata yan ng umali. Alam naman yan ng lahat. Makikita mo naman yan sa mga news, sa mga pananalita, yung mga body language nila, makikita mo naman yan eh. Hanggang sa politika nga si Pat Panagsagan. Ang pinaupo nila dyan ay Bert Mendoza. Bert Mendoza, dating politiko, at sinasabi niya, ang isa sa mga dahilan kung bakit siya naging GM, gawa ni Boy Umali. Di ba? Tapos, Simong de la Puente,
parang nag-acting GM diyan, kung di ako nagkakamali. Kabata rin ng politiko. O, di ba? Ngayon, si Humphrey, hindi man siya literal na bata ng politiko, pero kapatid niya yung gobernador ng ngayon. politiko. Mababahiran pa rin yan ng usaping politika. At politika. nangyayari yan. Mm. Ayawin man ni... Minsan nga, sa isang press con, sa isang pagpupulong, matutuwa ka na, hindi mo maintindihan na iba yung sinasabi ni GM Humphrey sa statement ng gobernador. Sa statement din ng kanyang kapatid na provincial administrator. Magkakasalungat yan. Pero ang bottom line is kapatid pa rin siya ng gobernador. Oo, kapatid pa rin siya ng gobernador. Ng gobernador. Ngayon, malalim kasi ang politikahan dyan. Ang hindi lang nangingialam dyan, sa totoo lang, si Congressman Arnan. Oo nga, partner. Wala siyang bata-bata dyan sa Ormeco. Wala siyang parang, yan ang ano ko rin, kahit matagal na siyang politiko matagal na siyang nanunungkulan bilang mayor, governor, congressman, yung congressman, hindi ko napakinggan ang pangalan yan. Nagbata-bata dyan sa mga general manager dyan sa Ormeco na yan. So ngayon, bakit hindi o bakit kailangang magbata ang politiko dyan sa Ormeco? Sige, Yan ang mga tanong dyan eh. Number one, ilang libong consumers ang mayroon ng Ormeco. Member, partner. Butante na rin yan. Ilang libong member. Oo. Oo. Ilang libong member, mag-isa na lang sa isang ang butante. Per household na lang. Per household na nga. Ngayon, may impluensya pa rin. Pag nandiyan ka sa Ormeco, may impluensya pa rin yan pagdating sa politika. Kaya ayawin mo sa hindi, papasukin niya ng mga politiko. How much more na bata-bata mo ang director dyan at saka ang general manager dyan. Bakit ka mo? Kung ako naman ang general manager, siyempre, makikisama rin ako, number one, sa politiko. Maliit lang itong isla ng Mindoro. Hindi naman ito katulad ng Mindland. Hindi ito katulad partner ng Meralco at saka ng, di ba? Ng Kamaynilaan. Sa Kamaynilaan. Oo. At ang buhay din ng kooperatiba ng Ormeco, maniwala kayo sa hindi, sa politiko rin. Nasa politiko rin. Kasi nga, ang Ormeco ho ay sinosupervise under pa rin ng national government sa ilalim ng National Electrification Administration. Partner, alam mo, yung simpleng sabi mo nga na kailangan din ng politiko itong mga leader nito sa kooperatiba, particular itong Ormeco. Yung simple lang, partner, halimbawa, yung isang sityo, walang kuryente, tatawag may request kay congressman o kay mayor, tatawag si congressman or si mayor kay GM para kabitan, balagyan ng mga poste ito at ang credit ang honor nun, syempre doon sa politiko, di ba, partner? Tama ka. Natatandaan ko yung sinabi dati. Ito lagi sinasabi ni Governor Bons Dolor at sang-ayon naman ako sa sinasabi niya. Kung ang aking ginagawa ay may kaugnayan sa politika at ikabubuti ng mamamayan, hindi ako nahihiyang sabihin ako'y namumulitika. Kasi, kung ang politiko sa pakikialam, kunyari sa Ormeco, nangingialam ang politiko, at ikagaganda naman ng mamamayan, bakit hindi? Bakit hindi? Bakit Tama. hindi? Wag lang yung pinaiikot ka ng politiko at ikinasasama naman ng mga consumers. Hindi ako... lahat na politiko pwedeng mangialam basta't ikagaganda ng mamamayan. Oo. Ikagaganda ng serbisyo sa mga mamamayan. Inaakusahan na kesyo daw. Inaakusahan na kesyo raw ay mayroong mga commission, may mga something sila dyan sa Ormeco. Ibang pulong na yan, mga kababayan. Ibang pulong na ho yan. Yung mga... kahit wala ka naman sa Ormeco, kung talagang gagawa ka ng ganyan, partner, kung yan ay, kung sabi nga natin mo nga, kung yan ay kaalaran, kung may komisyon, bakit? Nung nanungkulang ka ba, may komisyon din mo naman siguro. Di ba? Ganun lang. Yan yung mga ganyang usapin, mga akusasyon, minsan,
Kaya lang yan nagiging issue, pinag-uusapan, partner, because of politics. No. Tingnan mo, yung mga last election, kaliwat kanan yung batuhan ng mga dumi-dumi. Oo. Sabi, isang nagpapayaman sa politika, isang mayaman na sa politika. At may mga sinasabi doon, na mga ari-arian ni ganito. Oo. Gawa daw sa, sa komisyon. Oo, ganyan. O, lagayan sa illegal gambling. O, may mga akusasyon dyan na tumatanggap si ganito ng ganyan, si ganito. Partner, next time, After election, wala na. okay, komisyon tayo lalapit, ha? Ay, kasi hindi ko kilala yan si komisyon. Sino ba yan si komisyon? After election, wala na. Di ba? So, yan ay isang... Pag nagpadala ka sa ganyang usapin, lalo sa ating mga broadcaster, sa akin, election time, yan ay bahagi ng political propaganda. After the election, wala na yan. Wala na yan. Ikaw naman na broadcaster, wag mong buhayin yung mga usapin na may kaugnayan sa politika. Isang halimbawa, ito. Ang sabi ni Pangulong Duterte nung the time na siya nangangampanya sa kanyang presidential campaign, dadalhin niya, sasakay siya ng jet ski. Dadalhin niya at itutusok niya sa gitna ng West Philippine Sea, yung pinag-aagawang isla. Tuwan-tuwa ang mamamayan. Dagsaan ang mamamayan. Ay, talagang landslide. At nung makaupo na, tinatanong si Pangulong Duterte, sabi mo, paninindigan mo, dadalhin mo ang watawat ng Pilipinas. Anong sabi ni Duterte? Yun na may binula ko lang kayo. Bahagi lang yun ng aking propaganda. Hindi literal ikang gagawin ko yun. Okay. At saka partner, nung time ni Duterte, ang malimit lang puntahan ni Duterte, ni Rodrigo Duterte nung time na yun. China lang talaga, partner. Doon lang, pauli-uli lang sa Oliver Whitey Dogas ba? Tama ba ako? Kay Idol Cecil. Good morning sa mga inyo watching while. So, salamat po. Salamat Saan kay lugar Idol siya? Cecil Portesa. Kay Oliver. At saka syempre kay Marjorie Gutierrez Beron. Ayun. Medyo malabo na ho ang mata ko pero good morning Sir Oliver. Tuloy tayo. Isa pa partner na halimbawa. Ito, labadami tayong halimbawa. Panahon ni BBM, ang kanyang pinakang slogan, magic word, gagawin kong 20 pesos ang kilo ng bigas. Ang kilo ng bigas. Ngayon, ito namang mga kababayan natin na naniwala, ay kaya ngayon, sabi nga, sinusuatan ang Pangulo, sabi mo, gagawin mo 20 pesos. Parang scam. Yung pala 20 pesos per 1/4 na kilo ng bigas. Yan ay bahagi ng political propaganda, yung mga magic word. Partner, alam mo, napahanis na yung yung dati, yung para sa may hirap lagi. Halimbawa, erap para sa mahirap. May mga ganun Ngayon, iba-iba na. Halimbawa, yung kay Bongbong Marcos ngayon, yung 20 pesos ang bigas. Mga ganyan pero pag time ng yung mga campaign propaganda, talagang gamit na gamit para yung salitang mahirap. Balik tayo sa Oriental Mindoro. Balik tayo sa Oriental Mindorong patuloy na naghihirap. Di ba? Tita Malo Morelio, anong kanyang naman? Taong bayan ang masusunod. Yan. Di ba? Maraming kwan dyan, maraming tumataas ang kilay kapag yan ang sinasabi. So, hindi hindi nila masyadong naiintindihan, nauunawaan yung mga ganong mga magic word. Hindi, partner. Mukhang hindi rin nila nararamdaman. May mga ganon, hindi naman agad-agad mararamdaman yan. Hindi ko naman sinasabing majority ng mga tao na bumoto kay Tita Malu. Hindi naman ganon ang aking mga parang may mga mangilan-ngilan na hindi nila nararamdaman na sila ang nasusunod sa panahong ito. Kasi ang simple lang naman, partner, yung taong bayan ang masusunod. Kung ano yung pangangailangan dapat, kasi ganun dapat Kung ano yung pangangailangan, yun ang susundin ngayon. Hindi, ang puntos ko dyan, partner, ang sino mang tao, even ako, ikaw, yung satisfaction yun, ay hindi mo masusukat.
yung expectation ng mamamayan ay hindi mo rin pwedeng sukatin. O, di ba? Kasi kunyari, taong bayan ang masusunod, yun ay magic word lang niya. Na yun ang gusto niyang mangyari. Tapos may Kanya lang, pag pinansin mo yan, binasa mo, hinimay mo ang yung programa, baka yung iba hindi maniniwala doon sa word na sinasabi. Nadalada yung gobyernong gusto mong dalhin sa Kalapan. Kasi may kanya-kanya tayo na gustong gawin sa community, pero ang autorisado lang na pwedeng gumawa at gumamit ng pera para gawin mo ang maganda mong plano, pera ng mamamayan, is elected official. Ngayon, yung elected official, hindi naman kung ano yung gusto ni mayor, yun ang masusunod. Siyempre, may tinatawag silang public consultation. Marahil, ang gustong mangyari ni mayor, mangyari ni governor ay ito, pero karamihan ay ito naman ang gusto. Titimbangin mo rin dyan yung political activities mo at doon sa tinatawag na government services at doon naman sa balancing pamamahala ng gobyerno. Kaya minsan mapupulaan mo. 'Di ba? Kaya mong sabihin, kaya mong isipin, pero mahirap gawin. Or mayroon namang mabibilis umaksyon, kanya lang magtitake ka ngayon ng problema. Sige, partner. Kaya yung sasabihin nilang Pag-usapan natin yung mga slogan na yan. di ba? Tayo gagawa na rin kung ano pa man. Good morning po kay Joel Lyson Luwarca ng Barangay Panggulayan. Banggulayan, Pinamalayan. Ano sabi niya? Galing at serbisyo. Akin ang Orbeco. Akin ang Ormeco. Ayan ang kanyang pinaka-battle word naman niya. Partner, ito talaga ito si Sir Joel, ito malalim din ito eh. May mga joke nga dyan eh. May mga joke nga dyan, pare. Marami rin galing sa Extend katawan kami ng nito. ilang minuto. Itong ba na yan? Sabi, kung ikaw magko-congressman, ano ang gusto mong gawin? Bakit ka gustong mag-congressman? Di ba? Mga joke dyan eh. Galing at serbisyo, akin ang Ormeco. Bakit ikaw gusto mong maging gobernador? Di ba? Ay sabi nung nag-joke dyan, ay kaya ko gustong mag-gobernador, ay gusto ko ikang ilagay yung kapatid mo sa kapatid ko sa kuwan. Kaya naman gusto mag-congressman. Kasi gusto ko ganito. May mga joke dyan na baka mapikon lang yung nakakarinig sa atin. Posisyonan na agad. Ay, pero kung ako maging gobernador? Ah, Ako maging gobernador? Kaya gusto ko kumandato? single vote kita, partner. Lumabang ka lang gobernador. Yung kapatid kong nasa malayong lugar, pauuwing ko. Di ba? Di ba? Partner. Ay, gusto ko rin maging deputy speaker. Siyempre, no. Oy, pauwi na raw si Kuan, si Congressman, former Congressman Former. Doy, Oh. mula sa abroad. Saan galing abroad ba yan? Oo, kalimutan ko na saang bansa. Sa Netherlands. Kasi nag-graduate ng law. Yung kanyang anak. Sa Netherlands? Kaya natin binabanggit, Galing. inaasahan ng mamamayang Calapinyo o mamamayang Mindoreño sa pagbalik ni Congressman Doy dito sa Pilipinas, dito sa Calapan. May posibilidad daw po ito na magbigay na ng kanyang political statement kung ano ang kanyang maaaring kandidatuhan Based sa 2025 election. SK election. Siguro. So yun ang inaasahan. Maraming naghihintay dito. Even ako. Hinihintay natin. Kung ano ang kanyang Alam mo, pwedeng partner, takbuhan. governor, Governor, dawi mo. congressman. Basta ako sa iyo, single vote ako, governor ka lang. Ay, wag. Bakit? Wala akong kapatid na magiging administrator. Nandiyan si Madam Hindi, para siya sa mga beauty contest. Okay. Ilalagay ko siya. Pang tourism yan pang tourism. Oo. Okay, Anyway, wala na po kaming oras. Medyo napapasarap ang ating ikangayhuntahan. Wala na po kaming oras, partner. Ito po ang inyong lingkod. Bukas may programa ka. Okay, saktong-sakto lang. Mark Clergo po.
Ed Bansera sa palatuntunang saktong-sakto lang. Kami po yung naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang. Luzon, Visayas at Mindanao. MI before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.